Halos pare-pareho ang simula ng bawat araw sa isang paaralan. May mga estudyanteng pumapasok na may dalang mga pangarap. May mga gurong abala sa paghahanda ng kanilang mga aralin. May mga magulang na naghahatid sa kanilang mga anak na may iisang inaasahan na pagdating ng hapon, ligtas silang makakauwi. Para sa karamihan, isa lamang itong pangkaraniwang umaga. Hanggang sa dumating ang isang umagang hindi na naging pangkaraniwan. Isang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban ang yuminig hindi lamang sa lungsod, kundi sa buong bansa. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita sa social media. Sunod-sunod ang mga breaking news. May mga video, may mga larawan, may mga impormasyong mabilis na kumalat. Habang maraming pamilya ang desperadong naghihintay ng kumpirmadong balita. At ang isang ordinaryong araw sa paaralan ay naging pambansang usapin. Ako si Kuya Eli at ito ang mga bulong ng gabi. Ngayong gabi wala muna tayong paranormal na kwento. Walang multo, walang kababalaghan. Dahil minsan, ang mga kwentong pinakamahirap pakinggan ay ang mga totoong nangyari. Ngayong gabi, susuriin natin ang isa sa pinakamatinding balitang gumulantang sa Pilipinas. Hindi upang magpalaganap ng takot, hindi upang manghusga habang nagpapatuloy ang investigasyon, kundi upang magtanong at pag-isipan ang mga mahahalagang aral na iniwan ng trahedyang ito. Lahat ng trahedya may simula. Hindi ito nagsisimula sa breaking news. Hindi rin ito nagsisimula sa mga kamera ng media. Nagsisimula ito sa mga ordinaryong sandali. Isang silid-aralan, mga estudyanteng nagkukwentuhan bago magsimula ang klase. Mga gurong naghahanda ng attendance. Mga magulang na papasok sa kani-kanilang mga trabaho. Walang sino man ang gumising noong umagang iyon na inaakalang magiging bahagi sila ng isang trahedyang pag-uusapan sa buong bansa. Ngunit iyon ang nangyari sa Tacloban. Habang unti-unting lumalabas ang mga ulat, dumarami rin ang mga tanong. May mga impormasyong nakumpirma. Mayroon ding mga ulat na kalaunan ay itinama. At sa mga ganitong pagkakataon, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa pagiging unang magbahagi ng balita. Dahil sa likod ng bawat update, may mga totoong buhay na naghihintay ng kasagutan. Isa sa mga hamon ng panahon ngayon ay ang mabilis na pagkalat ng impormasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagiging viral ang isang trahedya. Nagkakaroon ng iba't ibang opinyon. Nagkakaroon ng haka-haka. At kung minsan, mas mabilis pang kumalat ang maling impormasyon kaysa sa katotohanan. Ngunit sa likod ng bawat viral na balita, may mga estudyanteng nakaranas ng matinding trauma.
May mga gurong sinubukang protektahan ang kanilang mga mag-aaral. May mga magulang na ilang oras nang hindi mapakali habang hinihintay ang balita, sana ay ligtas ang kanilang anak. Hindi lamang ito isang pang-trending na topic. Isa itong paalala na ang usapin tungkol sa kaligtasan sa mga paaralan ay hindi na lamang nangyayari sa ibang bansa. Nangyayari na rin ito sa ating sariling komunidad. Kapag may mga ganitong trahedyang nangyayari, karaniwan nating itinatanong, bakit? Ngunit marahil may mas mga mahalagang tanong pa. May mga senyales ba na hindi napansin? Sapat ba ang paghahanda ng ating mga paaralan sa mga ganitong sitwasyon? Alam ba ng mga estudyante kung kanino sila lalapit kapag may napapansin silang seryosong banta? May sapat bang suporta para sa mga taong dumaranas ng matinding problema o krisis? Hindi madaling sagutin ang mga tanong na ito. Ngunit ang pagtatanong ang unang hakbang upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong trahedya. Habang inihahanda ko ang episode na ito, ilang beses kong binalikan ang mga ulat. Hindi dahil naghahanap ako ng mas nakakagulat na detalye, kundi dahil may isang bagay na paulit-ulit kong naiisip. Lahat ng taong sangkot sa insidenteng ito ay nagsimula lamang sa isang ordinaryong araw. Isang araw na inaakala nilang magiging katulad lang ng nakasanayan. At marahil iyon ang pinakamabigat isipin. Lumilipas ang mga balita, napapalitan ng mga headline. Ngunit para sa mga pamilyang naapektuhan, hindi natatapos ang kwento kapag natapos na ang coverage ng media. Kung isa kang magulang, kailan mo huling tinanong ang iyong anak? Hindi tungkol sa kanyang mga grado, kundi kung kumusta na siya. Kung isa kang estudyante, alam mo ba kung sino ang maaari mong lapitan kapag may nakikita kang seryosong banta o may mabigat kang dinadala? Kung isa kang guro, naisip mo na ba na minsan ang simpleng pakikinig ay maaaring makapagligtas ng isang buhay? May mga babalang hindi sumisigaw. May mga problemang bumubulong lamang. At kung minsan, kapag huli na natin silang narinig, doon na natin napagtatanto ang kanilang bigat. Bago natin tuluyan tapusin ang episode na ito, nais kong maglaan ng ilang sandali, hindi bilang isang podcaster, kundi bilang isang ordinaryong Pilipino. Sa lahat ng mga biktima ng trahedyang ito, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaklase, mga guro, mga kaibigan, at sa buong komunidad na labis na naapektuhan, taos-puso po kaming nakikiramay. Walang salita ang sapat upang maibsan ang sakit ng pagkawala. At walang paliwanag ang kayang punan ang puwang na iniwan ng isang buhay na bigla na lamang nawala. Sa mga magulang, wala nang hihigit pa sa sakit ng mawalan ng anak. Sa mga estudyanteng nakasaksi ng pangyayaring ito, dalangin namin na unti-unti niyong matagpuan ang lakas upang muling makabangon. Sa mga guro, medical responders, pulis, at lahat ng tumulong sa gitna ng kaguluhan, maraming salamat sa inyong katapangan at malasakit.
At sa ating lahat, naway hindi lamang tayo maging saksi sa trahedyang ito, kundi maging bahagi rin ng mga pagbabagong makakatulong upang hindi na ito maulit. Dalangin natin ang kapayapaan para sa mga pumanaw, ang paggaling para sa mga nasugatan, at ang lakas para sa bawat pamilyang patuloy na humaharap sa napakahirap na pagsubok na ito. Ang nangyari sa Tacloban ay higit pa sa isang balita. Isa itong paalala na hindi natin dapat ipagwalang bahala ang kaligtasan ng ating mga paaralan. Na mahalagang maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon. At na ang bawat batang pumapasok sa paaralan ay nararapat lamang na makauwi ng ligtas. Kung may natutunan ka sa episode na ito, ibahagi mo ito upang mas marami pa ang makiisa sa mahalagang usapang ito. Iwan mo rin ang iyong opinion sa comments. Gusto naming marinig ang iyong pananaw. At kung nais mo pa ng mas marami pang documentary editorials, current events, true stories, at malalim na talakayan tungkol sa mga pangyayaring humuhubog sa ating lipunan, huwag kalimutang i-follow ang mga bulong ng gabi sa Spotify. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at sundan kami sa Facebook, TikTok at Instagram. Ako si Kuya Eli at tandaan, hindi lahat ng kwentong nagbibigay ng takot ay tungkol sa multo. Minsan, ang mga kwentong pinakamahirap kalimutan ay ang mga totoong nangyari. Magandang gabi.